Welcome back again to my YouTube channel. Nandito na tayo ngayon sa Scarborough Town. Pupunta tayong Trinity at si Marvin, hindi ko lang kung nasaan siya. Pero nandito na siya sa Scarborough Town dahil galing siya kanina sa school. May tinanong lang siya sa school kasi iniintay na nga niya yung letter, yung pinaka-final grade niya para makapag-apply na kami ng PWP. Nag-send siya sa akin ng bumili siya ng Doritos para siguro may kakainin kami mamaya. Wait lang, check ko kung nandito na siya. Ayan na guys, yung mga binili ni Marvin. Nagpa-duplicate din pala si Marvin ng susi namin para may extra kami. Lalagay niya sa bag ko. Magkano yun nakasave? Si ate tuwan-tuwa pag paano yung sayo mo? Paano yung sayo mo? Tapos kanina guys, edi yung mga panggabi nga, palabas na ako, sila na ipapasok. Sabi nila nice ka daw be, nice. Wow. No English. Tapos ayun, papunta kami. Medyo malamig na yun. Ano be? Malamig. Baka mabilis lang kami doon ni Marvin na lang, pipicture lang, tapos alis na. Gusto ko rin matulog. Tapos ang dami naming nilabhan kahapon. Hindi kami nakapag-tiktok nga nung Sabado. Kaya ang sikip na nung bag ko. Nagsiksika mo. Ayun, dadalhin. Bibit-bit ni Marvin. Doon ako bumaba sa dulo kasi yung babaan ng bus ko. Tapos ayun, na kanina si Marvin nagtiklop siya. Tiklop. Tapos ano nga guys, ito nga yung chika nung Sabado. Kasi nga hindi ko maramdaman na super lamig. Hindi naman kasi ganun kalamig nung Sabado. Kaya, di ba parang nakamanipis na coat ako. Hindi ko na namalayan na iwan ko yung winter jacket ko. Yung pa na may bigay ni Ate Miley na iwan ko dun sa sa parang locker nila. Kasi akala ko bitbit na ni Marvin kasi kulay brown din yung bitbit ni Marvin na jacket. Tapos ang nangyari, edi message ako, contact, nag-email ako sa kanila. Tapos may-miss call si Marvin kahapon dun sa kanilang Kasi sabi nung na-meet namin nung Sabado, nandoon daw yung kanilang boss. Kaya pumunta si Marvin. Pero medyo late na rin pumunta si Marvin dahil galing din siya sa trabaho, guys. So ayun, nag-email ako kagabi. Tapos nag-reply naman sila kanina. Nandoon nga daw yung jacket ko. Sabi ko, buti na lang kasi sabi ko, importante yung jacket na yung regalo sa akin yon. Tapos ayun, sabi kung kailan daw ako pwedeng kunin. Dapat kanina kukunin ni Marvin. Kaso medyo hindi ko na napansin na nag-reply na pala sila sa email ko. Nag-reply na sila sa email ko nasa trabaho ako kanina. Hindi ako nakapag-reply agad. Tapos tinatanong kung pwedeng bukas na lang kunin. Kukunin ni Marvin dahil wala naman siyang pasok pa. Kumakain na siya May tubig ka. May tubig akong konti lang. Dapat pala nag-refill ako doon. Uy, wala pa ba yung bus natin dyan? Baka mamaya may bus na palang dumadaan. Hindi pa tayo sumasakay. Kamusta yung galing school? Namiss mo ba ang school mo? Wala kaibigan. Wala na, no? Wala na mga tao? Wala na mga tao doon? Meron din mga content. Lahat na ba? Tapos na yung klase ngayon ng school? Oo, next week na start. Ay, oo nga. 1 week na lang pala yung bakasyon. 1 week, 2 weeks? 2 weeks yung bakasyon na Third week na ngayon Second week na ba? Oo. Ay, oo nga, no? Ang bilis ng araw. Grabe. Pahingi ako. Kennedy Station na tayo. Saan tayo bababa, be? Di pa alam. Ha? Ossington? Asa may Ossington pala yon. Pupunta ng Trinity. Titingin lang tayo ng cherry blossom. Kasi last year yung pinuntahan namin High Park saka Caria Park sa Mississauga. Kasama namin sila Tito Edwin. Di pa nga kami nakakabasata sa kanila Bisita kami kapag may car na, char. Mas mabilis na yung biyahe. Bebe-busy tayo sa Mississauga kapag may car na. Meron. Kapag meron. Nasa Ossington Station na tayo, guys. Be, pahingi. Pahingi. Bit-bit yung bag ko Yan yung bag na galing dun sa company ko. Ang aliwalas naman dito. Or dahil may mga dahon na yung mga puno. No? Kaya ang kulay na, naglalakad. Ito maganda to, ang daming puno, Gano'n kalayo yung lakad, bebe? Tulips, Diyan lang? Okay. Lakad lang tayo, guys. Parang ganda dito. Lamig. Daming puno, guys, dito,
Sila nakakatuwa dito sa summer. Punta nga tayo summer dito. Punta tayo ng summer, magpipicture lang. Alam, malawak pa din pala dito, no, Beno, ang laki. Ito na yung Trinity Park. Lamig. Humahangin kasi. Ayan, ayan. Yung noo mo, yung noo mo. Yung noo mo. Ewan ko, ito na ba yung cherry blossom? Wala na eh, nalanta na eh. Baka naman daw. Late na pala tayo. Kahapon nga dapat. This week, oo nga, last week yon yung pinaka oo nga eh, wala eh, late na tayo eh. Walang time last week eh, busy. Laging pagod. Guys, mag-downtown. Magda-downtown na lang uli kami ni Marvin dahil wala na yung cherry blossom, lanta na. Next year na lang ulit. Be, gusto ko ng Korean chicken. Guys, kakain daw kami ni Marvin, lilibre niya ako. Ang dami mo namang pera, lagi mo ako nililibre. Hindi ko alam kung mag-Christie na tayo or mag-Eton. Baka may mga Korean food na sa labas sa Christie's. Dali na, Christie tayo, maglakad tayo doon. Please. Ang ganda, may ano sila, mga bulaklak binibenta. Hindi makapag-decide kung saan pupunta eh. Saan tayo? Ha? Sa kabilang sakayan, papuntang Ossington Station. Maglakad na kaya tayo? Layo ba? May streetcar pala dito. Dito na kami sa Christie, guys. Hindi mahangin dito, in fairness. Ayan, dito ang daming Korean food dito. Ayan. Ha, fish cake. Gusto ko niyan. Ang sarap kasi ng chicken dun sa kinakainan namin sa Jandalay. Mahal nga lang yung ticket, $18 hata yun, pero madami. Dami din naman kahit pa paano. Ala, kung kailan naman tayo nakapag-grocery na saka tayo napadaan dito. Dito kasi mura eh. Yan guys, oh. Mga prutas, gulay. Tapos minsan nagsisale pa. Magkano tong Ito yung $5 to yung binili ko, $4 dalawa. Yung binili natin sa $5 dalawa doon sa binilhan natin. Uwak na daw, sabi ni Marvin, guys. Run! Sarado yung paborito namin kainan. So, dito na lang kami kasi sikat to sa TikTok eh. Ayan. Diyan na lang kami. Sarado din. Saan tayo? Dito na lang. Ayan, try namin dito kasi puro Monday pala mga sarado sila, no? Sige, dito na lang tayo. Maiba naman. Ayan guys, mura dito yung gamjatang. $12.99. $12.99 no, Tapos, ang pinili namin yung malaki, $27.99 siya. Tapos with rice din. Kaysa magtig-isa kami. Kasi wala akong maisip kung ano yung o-ordering ko. Kaya sabi ko ganun na lang din. Same lang. Kasi gusto ko din yung gusto ni Marvin eh. Kasi minsan guys, yung order ni Marvin mas masarap lagi. Ay, ang sarap naman nun. Bulgogi ata yun. Ayan yung bulgogi na gagawa ako nun sa bahay. Beef bulgogi. Ayan na guys, dumating na. Tapos ito yung aming mga side dishes. Oh, water nga. Sige. Ito, papakuluin pa namin yan. Kasi iba pa yung tsura nung sabaw. Ewan ko, ayan na. Medyo umaano na. Try natin tong side dishes nila. Ano kaya to? Sarap kaya yan? Nahalo na ni Marvin guys. Ito masarap to. Yan, masarap yan. Ha? Guys, tapos kami kumain ni Marvin at may take out kami. Kumain kami sa labas dahil may sinelebrate lang kami na magandang balita. Pero next week na lang namin share sa inyo. Uwi na muna tayo dahil 6 na eh. 6 na ng gabi tapos maliwanag pa guys. Mukhang uulan. Oo nga, uwi na tayo. Ayan. Nag-aaya si Marvin manood ng movie. Nag-ano siya kasi natapos na namin yung Queen of Tears. Kaya nag-ano siya kung ano yung papanoodin namin. Sabi ko, ayoko na magpuyat. Ayoko nung series kasi napupuyat talaga tayo. Nabibitin eh. Isa pa. Sa kakaisa pa. Ayan. Late tayo nakakatulog. 4:30 pa naman ako gumigising. Papasok sa trabaho guys.
Tapos ayun nga guys, in-announce na ano na back to 20 hours na talaga yung mga international Announce ba? student. Yeah. Sino announce? Nakita ko may nag-post 24 hours nga eh, parang 24 hours per week. 24 daw? Oo, parang ganon. Wait lang. Check natin. So, ayun. Eh, si Marvin, ano na naman, naghihintay na lang naman nung letter galing sa school para makapag-apply na kaming PGWP at mag-full time na siya. Kaso ngayon, ayun, 24 hours lang yung pwede kay Marvin, kaya bawas muna din siya ng ano, ng work. Hindi siya pwede mag full time. Okay lang yan. Kasi kahit papaano naman, wala na naman kaming iniisip na gastusin. Ang iniisip lang naman namin last year yung ano tuition ni Marvin. At dahil nga tapos na naman yung tuition, yon, nakakakain na sa labas. Pero dapat magche-check na pala tayo kung magkano nagastos natin ngayong buwan. Kasi isang beses lang kami nag-grocery guys. Yung katapusan pa ng April yon. Tapos nag-grocery kami netong nakaraan. For May naman yon. Madami na din. Kaya okay lang na magkakain kami sa labas dahil 100 plus lang 100 plus lang yung aming kinain. Ay, yung aming grocery nung April. Tapos yung sobra yun ay pinangkain namin sa labas. Medyo umaano na. Lumalamig na ng bonggang-bongga. Pasok na tayo. Ano bebe, 450 di ba yung budget natin? 450 yung budget natin sa food. Tapos nung April, nag-grocery tayo na sa 100 plus. Siguro mga 120. Tapos yung sobra, yun na yung mga pinangkain natin sa labas. Kasi hindi na tayo nag-grocery mula nun eh. Eh di, hindi pa rin pala ganun kalaki yung nagastos natin kahit kumakain tayo sa labas. O ngayong month. Kasi ang laki pa nung sobra 100 plus pa lang naman yung nabawas natin sa 450 nung nag-grocery. Saan tayo? Dito na tayo. 30 minutes lang yung biyahe namin guys. Dahil sa may warden lang naman kami. Bilis lang. Saan tayo? Pasok na. Ay, ang cute guys. Oh, may tubo na. Ayan na, may tubo na. Kanina lang nung kami pa uwi ang kulimlim. Ang cute ang kulimlim. Kanina ang kulimlim Kala namin uulan tapos biglang uminit na ulit. Sa Christie. At bagay, dito sa may amin hindi. Tingin na ako. So ayun nga guys, di ba sabi na, pinag-uusapan namin ni Marvin, puro sarado kanina yung mga kainan doon. Kasi naalala ko nga pala, di ba nasa hotel kami, kapag Monday talaga, mahina ang ang mga kainan. Kasi Sabado at Linggo doon mga lang sisip paglabasan, kain dito, kain dyan. Kapag Monday, back to work na uli, kaya konti lang ng mga kumakain. Kaya doon sila nagkaka-time na magkaroon ng off. Kasi nung dati, kahit nung dati sa sa Mary Grace ako nag-work, walang nag-off ng Sabado at Linggo kasi yun talaga yung madami talaga guys. Madaming kumakain. Ayan, dito na kami sa bahay. Sarap pa sana guys maglakad-lakad kaso medyo humahangin kasi ang lamig Oo, wala pa yung jacket ko. Bukas makukuha ni Marvin. Kukunin ni Marvin bukas yung winter jacket ko. Tapos ayun, may nabasa ako kanina sa group chat. Sa group page. Na kamusta daw yung nightlife. Kasi di ba sa Pilipinas, pag after work, talagang yung kalimitan pag sa Manila, kasi syempre nagtrabaho ako sa Manila. Yung mga katrabaho ko sa hotel, same sa dun sa cafe na Mary Grace. Pagkatapos ng work, talaga sila parang banding-banding, lalo na pag sila panggabi. Kinabukasan, hapon pa yung pasok nila, 1:00, 2:00, 3:00, kaya okay lang na magpuyat sila. Sila, inuman, tapos yung magbabar, parang mga disco, ganyan. Hindi ko naman na-experience yung ganyan nung nasa Manila ako. Ang na-experience ko lang nung parang nag-OJT ako, pumunta kami dun sa comedy bar. So, may mga bakla doon na nagpapatawa. Tapos, medyo nalasing pala ako noon. Kaya inuwi nila agad ako. Di ang nangyari, umuwi na rin yung mga kaibigan kong kasama ko dun sa apartment. Kasi hindi pwedeng ako lang uuwi mag-isa. So, ayun.
naano nga ako sa mga katrabaho, paano nyo nagagawa yon na kahit pagod na kayo? Kasi syempre, minsan kasi bugbugan din talaga dun sa trabaho namin, lalo pag madaming guests. Syempre, kami, kahit minsan galit na talaga yung guest, kailangan nakangiti ka pa rin. Tapos, kahit ang daming inuutos na nung guest, nakangiti ka pa rin. Tapos, yung amin pa nung sa hotel, nakahilis pa kami, guys. So, pabalik-balik pa ako. Kasi, minsan, nasa cafe ako. Paggabi, pag nag-overtime ako, nagsi-16 hours ako, doon naman ako sa banquet na may event ng mga kasal, birthday, yung mga binyag, yan, sumasama ako minsan para may dagdag sahod ako. Nakahilis pa kami noon. Tapos, syempre, may mga aalagaan ka, may table na kung saan ka nakapwesto, aalagaan mo yung mga yan para magkaroon ka ng tip na malaki, di ba? Tapos, ayun na nga. Pagod na, pero nagagawa pa rin ng party-party kasi nga sabi nila pang patulog daw nila. Eh, ang dami nag-comment dun kung kumusta ang nightlife daw. So, sabi nila, may ganun pa ba dito sa Canada? Kasi parang wala naman daw. Kung yung iba naman sabi kung medyo malaking sahod mo, may extra kang pera. Kasi nga medyo talaga, parang mapepera lang talaga daw na kapag party-party dito sa sa mga bar, ganyan. Kasi mahal daw kasi talaga. Kung makapag-party ka, yung mga lang, birthday, kasal, doon ka na lang nakakapunta daw binyag, pero as in magpa-party ka. Sa mga citizen ng PR, gano'n. Always. Pero yung halimbawa, yung mga dito ng mga bata, mga sanay na sila sa ganyan, no, party-party, at lalo na kung maganda sinasahod ng magulang nila. Kasi di ba mga bata, di ba kapag nag-18 na pwede na silang humiwalay, so kahit ano na yung gawin nila. Parang nangyari naman yun, parang sarili na lang din nila yung iniintindi nila, kaya go lang sila ng go, party-party. Kaya ayun, sabi nila, parang dito naman sa Canada, ang mangyayari lang after ng work mo, mas gusto mo na lang daw matulog. Tapos sabi, nightlife daw nila, nagmumukmuk na lang sa kwarto, nightlife daw nila, tulog na lang daw pagka uwi. Tapos may isa daw nag-comment, wala daw siyang nightlife, meron daw siya night shift. Night shift daw kasi yun daw. Tapos sabi naman ng iba na kaysa daw maggastos daw sa mga ganyang party-party na walwalan, ipunin na lang daw nila yung pera, ganyan. Kasi iba din dito, di ba? Ako naman, wala din namang kaming experience ni Marvin. Si Marvin naka-experience isang beses. Comedy bar ba yon or bar talaga? Comedy bar din yung napuntahan niya, guys. So, ayun. Kaya hindi rin kami, kasi hindi rin naman kami nagiinom ni Marvin. Okay kami sa mga pagkain dyan, maaya kami sa mga pagkain. Pero yung mga party-party ganyan. Pero gusto din namin matry ng kahit one time. Kaso nga, syempre, nung nakita naman, nabasa ko naman na mahal daw ganyan. Kaya, ay, naku, wag na. Pero may iba naman kami mga kakilala kapag try silang magganyan-ganyan. Tapos yung kaibigan ko nga ang powerful nun Kaso bugbog din siya sa trabaho. Sa US siya. Nagpa-party yan. Nakikita ko yung mayuday niya. Mga naka-wine. Wine pa nga yung niya Sabi ko, taray mo bakla ha. Party-party ka dyan ha. So, ayun. Ganun talaga ang live. Pero, syempre, tas yung iba naman. Basta ang dami nag-comment. Kanya-kanyang reaction sila. Mas, sabi, pahinga-pahinga na lang. Kasi, syempre daw, dito ay, kaysa daw magwalwal, kukuha na lang daw sila ng extra pagkakakitaan. Tapos pahinga na lang daw kasi syempre minsan wala na rin daw naman time. Parang gusto mo na lang daw pag uwi mo, bagsak ka na lang, pahinga ka na lang, di ba? Oo nga, kasi ako din minsan naglalabas kami ni Marvin, madalian lang yung mga gala namin. Halimbawa, makita lang namin yan, makakain lang kami, uwi na kami kasi wala na rin naman gagawin, napapagod din ako galing trabaho. Kasi minsan sinisingit na lang namin pag galing kami trabaho, maagap kami nakalabas, doon lang kami makakagala. Bihira lang din magkasakto yung day off namin. Tapos, ayan. Tulad nito, pagka-out ko sa trabaho, diretso kami dun kain, tapos uwi na ulit. Pahinga. Buti na lang si Marvin walang pasok ngayon, so nakapag-ayos-ayos siya dito sa bahay. Kasi kahapon ang kalat talaga. Tapos, huling vacuum ko pa nung Friday, kaya nag-vacuum si Marvin ngayon. Monday nga pala ngayon, April 29, at magbabayad na tayo ng... Automatic naman yun. Oo. Ay, automatic ka ba? Automatic yung mo, Presto card? Kasi tuwing katapusan kasi yung mga pag katapusan talaga na na ako kasi yung katapusan doon na ang bayaran
lahat ng mga binabayaran. Yung internet, presto, bahay. Ayan. Yun dyan kami nag-ano. Saka magsusulat na rin pala ako dun sa ano namin. Sa, ang tawag dito, yung list nung magkano ang mga nagastos namin ngayong buwan. Magsusulat tayo. Pero baka sumobra yun ng 450, baka mga 500, ganyan. Baka lang. Yung food, yung expenses natin ngayong buwan. Kasi ilang beses kami kumain sa labas. Kumakain kami sa labas dahil nga naaya kami. Halimbawa, may kaibigan kami. Oh, Krista, may sama kayo sa amin, kain tayo sa labas. Tara, sige, sama kami. Kakain kami ni Marvin sa labas. Kasi syempre, minsan lang din namin makita yung mga iba namin kaibigan dito. Kaya sumasama na din kami ni Marvin. Banding-banding na lang. Tapos, after ilang months na uli, bago uli makita. Ganun dito, grabe. Hindi tulad nung sa Pilipinas, yung mga kaibigan ko. Pero kung nasa isang lugar lang naman kayo. Kasi nasa isang lugar lang kami, Scarborough. Hindi kami nagkikita-kita. Pero yung mga kaibigan ko sa Pilipinas, naku, lagi kami nagkikita-kita. Kasi magkakapit bahay lang naman kami. Basta yayaan ngayon. Oh, tara ngayon, tambay tayo dito kala Crystal. Tambay tayo kala Jaja. Ayan, punta na kami. Tapos yung may kasi dati sa dun sa boarding house na tinitirahan ko noon, nagtatrabaho ako. Kasama ko din yung dalawa kong katrabaho na kaibigan ko. Yung dalawa, lagi silang night shift, guys. Ako lagi akong pang umaga. Pero mas gusto ko talaga pang umaga. Ayoko ng pang gabi. Ayoko yung sobrang napupuyat ako. Kasi sila nakakatulog na ng alas 2, alas 3. Kasi ang pasok pa nila minsan 2 or 3. Ayoko ng ganyan Nahihirapan kasi ako noon. Kahit ang lapit-lapit lang naman. Kasi inaantok na talaga ako pag mga ganong oras na nakaka-uwi kasi sila minsan 11 or 12. Depende sa pag-alis pa ng customer. Kasi hindi mo naman pwedeng paalisin yung customer. Oh, alis na kayo, magsara na kami. Hindi naman pwede. No, hintayin mo silang matapos. Saka ka lang makakapag-ayos-ayos ng mga ibang gamit kapag talagang as in tapos na kayo, diba? Ayun. Tapos pag uwi pa nila, minsan, gigisingin pa nila ako kasi mag-aaya sila kakain daw. Edi minsan, ay ako. Pero minsan naman, kasi sobrang himbing na ng tulog ko. Pag dumadating sila, hindi ko na talaga namamalayan. Na ano lang ako, nagigising ako kapag sila biglang magtatawa na kasi may kwento-kwentuhan. Tapos yun, pag may mga sila, banding-banding ng gabi, pagka-out nila sa trabaho, kumakain sila dito. Alam mo, Jollibee, McDo, kasi ang lapit lang kasi talaga dun sa amin yung mga kainan na fast food. Nag-aayaan, tapos nagbabar sila. Hindi ako nakakasama, pero ayoko din sumama kasi gastos pa kasi nun Kasi mga panahon yung talagang nagtitipid ako So, ayun guys. Ang nightlife namin ni Marvin dito sa bahay, kumain, magluto, maglinis, mag-Netflix, maglaro si Marvin ng ML niya. Ayan yung nightlife namin dito sa Canada. May iba ba yun ba? May iba ba yung nightlife natin na gano'n? Parang yun na yun Oo, yun. Movie night. Ayun na nga, Netflix. Yun lang yung ginagawa namin ni Marvin dito sa bahay. Pero nag-enjoy na naman kami kasi, yun. Inaano ko nga si Marvin be, kahit ba may anak na tayo, ganito pa rin tayo. Oo naman. Ngayon, sinusulit na namin ni Marvin na kaming dalawa pa lang habang wala pang baby. Kasi syempre pag nagka-baby na, baka hindi na masyadong pero hindi pwedeng hindi tayo mawawalan tayo ng time sa isa't isa. Kailangan natin yan. Ay, taray, kailangan natin yan. Pag may mga banding kami ni Marvin, kasama na yung baby namin, mas happy na, diba guys? So, ayun, magpapaalam na ako guys kasi liligo pa ako para bukas hindi na ako liligo dahil 7:18 na. Kailangan ko nang maligo para mapatuyo ko pa tong buhok natin. So, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko guys. At ang aking Facebook page, na Facebook page, Crystal in Canada, pa-like po and follow ang aking TikTok account na Crystal Herrera. Bye-bye!